Kabanata 6781. Napuno pa rin ng halo-halong ekspresyon ang lahat habang naglalaban ang magkabilang panig. Ang boxing champion, may hindi na siya mabilang na mga laban. Hindi niya kailangang matakot sa isang binata. Samantala, malaki ang kumpiyansa ng batang manlalaban. Walang hindi makakaya sa kanya. Sa sandaling magkasagupaan ng magkabilang panig, sumambulat ang alikabok at dumimula sa sahig. Nagulat ang lahat sa kanilang layuning pumatay. Nagsalubong ang kanilang mga kamao. Sa sandaling iyon, lumaban sila sa pinaka-brutal at primal na paraan. Patuloy silang nagkakabanggaan habang naglalaban. Ang mga nakakarindi na tunog ng kanilang pag-atake ay maririnig mula sa labas ng ring. Ang ring, bagamat gawa sa solid wood, ay nagsimulang bumukas dahil sa epekto ng kanilang mga pag-atake. Nakatingin ang lahat ng may halong hininga, bakas sa kanilang mga mukha ang pananabik. Walang inaasahan na ang binata na mukhang matatalo sa isang suntok ay magtitiis at makakalaban sa ganito. Masyadong nakakakilig, masyadong exciting, pabilis ng pabilis ang galaw ng dalawa. Napakabilis, na hindi makita ng mga normal na tao kung gaano sila kabilis sumuntok sa isa't isa. Sa tuwing magsasagupaan ang kanilang mga kamao, tumatalsak ang dugo. Naririnig ng madla ang kanilang mga nakakatakot na ungol. Mabilis na lumipas ang 5 minuto. Ang tagumpay ay dapat na madalian, ngunit walang nakatitiyak sa nanalo. Pabagal ng pabagal ang dalawang mandirigma. Ngunit ang bawat suntok at bawat sipa ay naglalaman pa rin ng matinding lakas. Sa paglipas ng maraming minuto, unti-unting lumilitaw ang kawalan ng batang boksingero. Wala siyang parehong kapangyarihan at karanasan katulad ng sa boxing champion. Basagin. Sa sandaling muli silang magsagupaan, nagawang basagin ng boxing king ang depensa ng batang manlalaban at agad itong natangay. Nauntog ang batang manlalaban sa ring at umubos siya ng isang subo ng dugo. Namutla ang mukha niya. Nang makita ito ng boxing champion ay agad itong tumalon sa ere at ibinagsak ang paa sa batang manlalaban. Gayunpaman, ang batang manlalaban ay gumulong palayo at nagawang maiwasan ang kritikal na pag-atake ng isang hibla ng buhok. Sa wakas ay nakakuha siya ng ilang karanasan sa labanang ito. Nagalit ang boxing champion. Umuungol, muli siyang nagpatuloy sa pag-atake. Naiinip na ang mga manunood nang makita nila kung gaano katagal ang isang maikling biyahe. Lahat sila ay nag-cheer para sa boxing champion, na nagnanais na talunin niya ang batang manlalaban. Malamig na tiningnan ni Durandal ang nangyayari, na parabang inaasahan na niya ang mangyayari. Sinulyapan niya si Harvey, at kitang-kita ang pagmamalaki sa mga mata nito. Para kay Durandal, napagpasyahan na ang conclusion ni Harvey. Ang tanging conclusion na naghihintay para sa kanya ay kamatayan. Maging si Mandy ay nakahawak sa kamay ni Harvey na kinakabahan at hindi ito mabitawan. Ang mukha ni Harvey ay walang kibo ngayon, at pasimple niyang tinignan ang ring. Ang tunay na panalo ay lalabas sa lalong madaling panahon. Whoosh! Kasabay nito, kumikinang ang mga mata ng batang manlalaban habang nakatingin sa boxing champion na sumusugod sa kanya. Agad niyang binago ang kanyang paninindigan, hindi niya pinansin ang kamao na malapit ng dumapo sa kanya at inihampas ang kanyang kamao sa paa ng boxing champion. Ag! Sa sandaling nagkaugnay ang pag-atake, ang boxing champion ay sumigaw. Siya ay umubo ng dugo, at pinilit na umatras. Tinamaan ang martial weakness niya. Habang umuubo ang boxing champion ng isang subo ng dugo, tila nagdulot ito ng chain reaction. Nagsimulang bumukol at sumabog ang mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan, at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Ito ay medyo nakakatakot na panuurin, ngunit mula sa kanyang madugong mga mata, tila nakabawi siya ng isang uri ng kailanawan. Pinandilatan niya ang batang manlalaban sa kanyang harapan at bumagsak sa ring, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ha! Hindi man lang pinagpawisan. Itinaas ng batang mandirigma ang kanyang kamay, hinamak ang kanyang mukha. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit kitang-kita ng lahat ang kanyang kaiabangan. Paano ito posible? Sa sandaling iyon, tanging katahimikan ang namayani. Walang inaasahan na ang sitwasyon ay magbago ng ganoon kabilis.
Napakabilis na natalo ang boxing champion, marami ang hindi sigurado kung ano ang nangyari. Ito ay nalampasan ang pangunawa ng lahat. Galit man o hindi makapaniwala ang audience, bumagsak na ang boxing champion at ang batang manlalaban ay nakatayo sa gitna ng ring na may kalmadong ekspresyon. Bagamat hindi niya partikular na ipinakita kung gaano siya kalakas, pinaramdam lang nito sa lahat ang kanyang misteryo. Tumingin si Durandal at ang iba pa sa boxing champion na bumagsak sa ring, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Kitang-kita na noong natalo ang Parkerville sa isang underground boxing ring na tulad nito, nawalan din sila ng pera at reputasyon. Nanalo kami, Harvey. Nanalo talaga kami. Masayang sabi ni Mandy after her initial shock. Ang perang kinita niya ay pangalawa sa kanya, dahil pinakamasaya siya na nahawakan ni Harvey ang kanyang mga kamay. Kung nawala ang mga ito, paano niya hahawakan siya ng mahigpit? Si Maya at ang iba pang matatandang miyembro ng 9th branch ay nakahinga ng maluwag, at tanging saya at pananabik ang makikita sa kanilang mga mukha. Wala silang pakialam kung gaano karaming pagkalugi ang nagawa nila noon. Ang laban lang na ito ay sapat na para sa kanila upang ibalik ang mga talahan na yan. Walang sino man ang masisisi sa ikasyam na sangay. Ngumiti si Harvey kay Mandy at sinabing, "Let's celebrate later. Now, it's time to get our money back. Maya, go get the dog at the entrance here." Napakabilis, pinangunahan ng isang bodyguard ang isang aso na nakatago sa pasukan. Malinaw na hindi lamang ang kamay ni Durandal ang gusto ni Harvey, ngunit gusto rin niyang ipakain ito sa isang aso sa harap ng lahat. Nang makita ni Durandal si Harvey na sumulpot sa harapan niya, nanliit ang mga mata nito at malamig na ngumiti. "Ano ito? Naglakas loob ka na hanapin kami kapag gumamit ka ng trick para makamit ang tagumpay. Sa tingin mo ba ay bulag kami? Lahat tayo ay martial arts elites. Hindi natin alam kung saan ang kahinaan ng champion, kaya paano nalaman ng batang manlalaban na iyon? Siguradong nanloko ka, default ang laban na ito, at kailangan mo ring pagbayaran ang mga pagkatalo namin." Nang makita kung paano sinisisi ni Durandal ang mga ito, galit na galit si Mandy kaya hindi niya maiwasang kiligin. "Itigil ang pag-frame sa amin kapag wala kang ebidensya. Malinaw na ayaw mong aminin ang iyong mga pagkatalo." Pinanatili ni Durandal ang kanyang malamig na ngiti. "Bakit hindi ko? Masasabi ng lahat sa simula pa lang na hindi kayang talunin ng binata ang boxing champion." Gayunpaman, sa kanyang huling sandali ng paghihiganti, nagawa niyang tamaan ang kahinaan ng kampyon. "Don't tell me nagkataon lang. Naniniwala ako na may isang tao sa labas ng ring ang nagpaalam sa batang boksingero. Sa madaling salita, hindi na ito 1 versus 1 battle. This is 2 versus 1. Hindi, marahil higit pa. Hindi ito patas." At pagkatapos, itinaas ni Durandal ang kanyang braso at sumigaw, "Sabihin niyo sa akin, mga kaibigan. Labag ba sa tuntunin para sa isang tao na gumamit ng isang high-tech na paraan upang turuan ang batang manlalaban sa gitna ng laban? Dapat ba nilang bayaran ang lahat ng ating pagkatalo?" Bagamat walang nakakaalam kung paano nakakasigurado si Durandal na may kasamang pagdaraya, marami ang nakakita na may pagkakataon na mabawi nila ang kanilang mga pagkatalo. Alam nila kung sino ang susuportahan. Tumayo silang lahat at nagsimulang sumigaw. "Manloloko! Manloloko ka! Bayaran mo kami! Bayaran mo kami!" Patuloy na itinaas ni Durandal ang kanyang braso. "Nanalo na tayo sa laban na ito." Gayunpaman, hindi natanggap ng underground boxing ring ang kanilang pagkatalo. Maliban sa pagpapaamin sa kanila, hindi ba dapat nating hilingin sa kanila na magbayad ng 3 beses ng pera? Ang lahat ng mga manunood ay nasa sabik at walang utak na nag-chorus, 3 beses. 3 beses. Wala silang pakialam sa logika o panuntunan. Ang tanging inaalala nila ay kung maibabalik nila ang kanilang pera. Nagsimulang kumalat ang kaguluhan habang ang lahat ay nabalisa. Dahil sa provocation ni Parkerville, halos mawalan ng kontrol ang underground boxing ring. Habang ginagawa ng mga security guard mula sa 9th branch ang kanilang makakaya para pakalmayin ang lahat, hindi nila ito kinaya ng matagal.
Si Durandal, na nagtagumpay na baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan lamang ng ilang salita, ay ipinagmamalaki ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng tabako at hinila ito ng mabagal na nagkibit-balikat. Mandy, Harvey, you should know how dangerous a crowd ruled by emotion can be. Now, everyone here don't agree with you. Hindi ba dapat sumuko ka na lang? I'll make it easy for you. Ibigay mo sa akin ang 1.5 billion as always. Tapos, babayaran mo ang lahat ng 3 beses sa kanilang taya. Sa ganoong paraan, pipigilan ko ito at sasabihin ko sa kanila na huwag magsimula ng kaguluhan. Kung hindi, sino ang makakapigil sa galit na mga bisitang ito? Di ba? Lahat ng lalaki at babae na kasama ni Durandal ay tumawa ng mayabang. Sanay silang maging mayabang sa Grand City, at inakala nilang mas magaling sila kaysa sa lahat sa Walsing. Anuman ang kanilang sinabi ay batas. Anuman ang pinaniniwalaan nilang tama ay ganap. Namumula ang mukha ni Mandy. Pinandilatan niya si Durandal at ninisian. Nasaan ang iyong dignidad, Durandal? Hindi mo lang matatanggap ang iyong pagkatalo, ngunit sinabi mo pa na nandahil kami ng walang anumang ebidensya. Kung meron ka, ipakita mo. Ebidensya. Ang aking mga salita ay katibayan. Bulalas ni Durandal. Sumang-ayon naman ang mahaba ang buhok at ang iba pa. Ano, maaari kang mandaya, ngunit hindi namin maipabatid ang aming mga boses. Tama iyon, nagpakita na ng paggalang si Durandal sa pamamagitan lamang ng paghingi ng iyong pera at hindi ang iyong kamay. Ito na ang iyong pagkakataon. Ngayon, bigyan mo kami ng pera o papatayin ka namin. Lumapit kay Harvey ang mahabang buhok at binigay kay Harvey ang middle finger. Basagin. Bago pa niya maibalik ang kanyang kamay, pinutol ni Harvey ang kanyang daliri at inihagis sa aso. Tuwang-tuwa na nilunok ng aso ang buong daliri. Naghila si Harvey ng ilang tisyo at pinunasan ang kanyang kamay, at mahinahong sinabi, "Ano ang sinabi mo? Hindi ganoon kaganda ang pandinig ko, at hindi ko ito narinig ng malinaw. May tungkol sa pagdaraya ko." Natigilan si Durandal at ang kanyang mga tauhan nang makita nila ang nangyari, at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Habang ang mahabang buhok na lalaking iyon ay walang kabuluhan, siya rin ay isang martial arts master. Bago pa man sila makapag-react, pinutol na ni Harvey ang daliri ng lalaki at ipinakain ito sa aso. Ang pagkilos na iyon ay sapat na upang pigilan si Durandal at ang iba pa sa kanilang mga landas, at nagawa pa nitong patahimikin ang galit na mga tao. Walang inaasahan na ang isang lalaking tinatawag na magandang mukha ay napaka-brutal at mapagpas siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga lalaki mula sa Parkerville ang lamig na nagmumula kay Harvey. Hindi nila mapigilan ang takot na kumalat sa kanilang puso. Damn it! How dare you hurt him? May death wish ka ba? Sisirain namin ang iyong underground arena. Napuno ng galit ang lahat mula sa Parkerville, at gustong gumanti. Gayunpaman, ang kalmadong ekspresyon ni Harvey ay sapat na upang takutin sila sa katahimikan. Si Durandal, ang tanging taong nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Harvey, ay nagtaas ng kamay para pigilan sila. Tapos, tinapunan niya ng malamig na tingin si Harvey. Anong ibig sabihin nito, Harvey? Can't we reveal the fact that you cheated? If you're that capable, why don't put my hand off and feed it to the dog? See if you dare. Iniabot ni Durandal ang kanyang kanang kamay kay Harvey, na pinangahasan si Harvey na putulin ang kanyang kamay sa pangakong hindi niya tatanggihan. Pinikit ni Mandy ang kanyang mga mata at likas na sinabi, "Harvey." Kalmadong tumingin si Harvey kay Durandal. Hindi lamang ang tinatawag na boxing champion na iyon ang gumamit ng genetic na gamot mula sa bansa A, ngunit pinakain mo pa siya ng gamot mula sa komunidad ng martial arts. Iyon ay kung paano niya napagtagumpayan ang lahat ng kanyang mga laban, dahil ang mga benepisyo ay pinagsama-sama. Hindi malakas ang boses ni Harvey, ngunit maririnig ito ng lahat. Ang mga senyales niyan ay hindi mawawala kahit na siya ay mamatay. Kahit sinong coroner na nagkakahalaga ng kanilang asin ay makakaalam ng mga epekto ng mga gamot. Kapag ginamit ng magkasama, ang mga indikasyon ay magiging mas malinaw.
Habang ang kanilang mga lakas ay magiging mas malinaw, gayon din ang kanilang mga kahinaan. Sa madaling salita, kung ang kahinaan sa katawan ng boxing champion ay natamaan sa isang pagkakataon, mag-uubos siya ng ilang subaw ng dugo, ngunit kaya pa rin niyang lumaban. Ngunit habang patuloy mong sinisikap ang kanyang potensyal, ginagawa ang kanyang kahinaan na palaging nasa estado ng pagbagsak, maaari siyang talunin sa isang hit. Sinabi ko nga sa aming fighter kung saan ang kahinaan ng boxing champion, pero bago pa sila makapasok sa ring. Kahit anong tingin mo, hindi panloloko iyon, di ba? Ipinakita ni Harvey ang isang video sa screen sa arena. Sa screen, ipinaliwanag niya kung saan ang kahinaan ng boxing champion. Kinumpirma din ng oras sa live na balita sa likod nila na bago ito magsimula ang laban. Dahil dito, imposibleng angkinan na sila ay nanday. Ini-off ni Harvey ang screen at mahinahong pinatay, lahat ng ginawa namin ay nasa loob ng mga patakaran. Samantala, gumamit ka ng ipinagbabawal na droga. Ipinapasa ko sa mga bantay ko ang lahat ng mga manlalaban mo sa ilalim ng aming kontrol. May naghihintay din na coroner sa labas. So, gagawa ba tayo ng hakbang at ipasuri ang lahat? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6785. Nagbago ang mukha ni Durandal at ng kanyang mga tauhan nang makita nila kung gaano kakalmado si Harvey. Gulat na gulat silang napatingin kay Harvey. Halatang hindi nila namalayan na ginawa na ni Harvey ang lahat ng uri ng paghahanda. Siya ay handa na upang i-set up ang mga ito sa lahat ng kasama, at ang kailangan niya ay para sa kanila na nasa posisyon. Samantala, si Mandy at ang iba pang senior member ng 9th branch ay mukhang naliwanagan. Sa wakas ay napagtanto nila kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Harvey. Nalaman na niya ang kahinaan ng boxing champion. Samantala, ang batang manlalaban ay masyadong mapagmataas. Kapag nalaman niya ang kahinaan ng kanyang kalaban, gagawin niya ang lahat para manalo. Sa madaling salita, ito ay hindi lamang isang tugma. Bago nagsimulang maglaban ang magkabilang panig, nakaplano na at naisakatuparan na ng magkabilang panig ang kanilang mga estratehiya. Naningkit ang mga mata ni Durandal. Hindi niya itinuloy ang paalitang pagtatanggol sa sarili, at pinandilatan lang si Harvey. Hindi ko ini-expect na may utak ka pala. Napangiti si Harvey. I love it when others underestimate me. Kasi, that way, I can easily turn the tables without much effort. Okay, now that we've reached this step, you can stop thinking about using the spectators against me. This time, I'm right. Kung gusto mong gumamit ng puwersa para harapin ito, ayos lang din ako. Pero kapag nalampasan mo na ang threshold na iyon, hindi ka mawawalan ng isang kamay lang. Pinitik ni Harvey ang kanyang daliri, at may lumabas na grupo ng mga lalaking nakaitim. Habang lahat sila ay nakasuot ng maskara, halos makita ang masamang aura sa kanilang paligid. Para bang kahit sino sa oras ay madudurog sila dito. Marami sa mga customer dito ay bahagi ng panlabas na gilid ng itaas na komunidad, habang ang ilan ay mga rogue at scoundrels. Gayunpaman, anuman ang kanilang pinanggalingan, lahat sila ay nakakaramdam ng masamang aura mula sa mga lalaking nakaitim. Bagamat ninanais nila ang yaman sa pamamagitan ng pagsusugal, hindi nila gustong isugal ang kanilang buhay. Nang makita kung paano sapat na ang isang galaw mula kay Harvey para kontrolin ang lahat ng mga manunood, huminga ng malalim si Durandal at tumawa. Kawili-wili, kawili-wili. Ito ang unang pagkakataon na ako ay lubos na napahiya mula nang pumasok ako sa komunidad na ito. Well, narito ang isang tanong para sa iyo, Harvey. Paano mo ito lulutasin? Solve this. Simple, mahinahong sabi ni Harvey. 1.5 bilyong dolyar at isang kamay. Pero ang isang tulad mo ay ayaw mawalan ng kamay, di ba? Kaya, narito ang isa pang pagpipilian. Sabihin mo sa akin kung sino ang humiling sa iyo na i-target ako, at ibalik sa amin ang lahat ng perang na panalunan mo. Pagkatapos ay maaari kang umalis. Natigilan si Mandy, ngunit wala siyang sinabi.
Malinaw sa kanya na kumpara sa $1.5 bilyong, ang pagkuha ng impormasyong kailangan ni Harvey ay mas mahalaga. Kumunot ang noo ni Durandal, ngunit walang sinabi. You and I both know who wants to target me, but I need you to say it out loud. I'm so curious. He really wanted my hand, ha? Paano ko siya nasagasaan, panunuyan ni Harvey? Dahil ba ako sa kanyang paraan? O dahil sa tingin niya ay ninakaw ko ang kanyang babae? Gusto niya akong patayin, ngunit hindi nang ahas na kumilos. Anong basura? Napataas ang kilay ni Durandal nang marinig ang provocation ni Harvey. Laking gulat niya na nakita na ni Harvey ang lahat ng napakadali, ngunit hindi niya ito masyadong ipinakita. Malamig niyang sinabi, walang makakapag-utos sa akin. Hindi lang kita nagustuhan. Kaya, sige na, patayin mo na ako kung talagang kasing lakas ka ng sinasabi mo. Napabuntong hininga si Harvey. I'm trying to talk some sense into you, but you refuse to listen to reason. I never said I wanted your life. All I want is your hand. Since you refuse to choose the option I'm giving you, I suppose I'm going to take what's mine. Si Harvey ay humakbang pasulong, at hinawakan ang kanang kamay ni Durandal, at pagkatapos ay pinilipit ito. Basagin. Nagkaroon ng isang pagkabasag, at ang kanang braso ni Durandal ay napilipit sa isang hindi regular na hugis. Pinipigilan ni Durandal ang sakit sa loob niya, ngunit medyo nabigla rin siya. Hindi niya inasahan na, sa kabila ng pagiging superior martial artist, wala siyang silbi kapag kaharap si Harvey. Sa sandaling umatake si Harvey, kalimutang lumaban, at wala man lang siyang oras para mag-react. Ikaw ay isang tunay na lalaki, tumanggo si Harvey at nagpatuloy sa pagdiin. Sa pagkakataong ito, may tunog ng paghiwa ng laman at pagkabasag ng mga buto. Napunit ang buong braso ni Durandal, at inihagis lang ito ni Harvey sa aso. Agad namang gumanti ang mahabang buhok at tumalon. Nagawa niyang bawiin ang braso ni Durandal mula sa aso, at pinipigilan itong maging dog food. Seryoso ka ba? Nagnanakaw ng dog food. Hindi mo kayang mangbuli ng tao, kaya ang binubuli mo ang aso. Umiling si Harvey at bumantong hininga. Namutla ang mukha ni Durandal dahil sa galit at sakit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at tinitigan si Harvey ng matagal bago tuluyang sumingit. Babayaran mo ito, Harvey. Pagsisisihan mo ito. Kalmadong sinabi ni Harvey, I don't know anything about regrets. Not to mention, people like you don't have the right to make me feel regret. Kaya, mag-iiwan ka ba ng $1.5 bilyong at aalis? O gusto mong baliin ko ang kabilang braso mo bilang interes? Huwag mag-alala, kapag ginawa ko ito ay mabilis at tumpak. Kapag sinabi kong gusto ko ang kamay mo, hindi ko kukunin ang buhay mo. Ikaw, nagngangalit si Durandal, ngunit alam niyang walang kwenta ang pagiging matigas ang ulo sa oras na ito. Umalis siya pagkatapos mag-iwan ng tseke. Sa pag-alis ni Durandal at ng kanyang mga tauhan, ang lahat ng iba pang mga sugarol ay walang pagpipilian kundi ang sumuko at umalis din. Sinabi ni Harvey kay Mandy na isara ang underground fighting ring na ito gaya ng kanyang ipinangako. Ang perang napanalunan nila sa pagkakataong ito ay hindi lamang sumaklaw sa lahat ng pagkalugi mula noon, ngunit nagbigay din ng malaking kapital sa ika-9 na sangay. Kasabay nito, sinabi ni Harvey kay George na ipadala ang kanyang mga tao upang bantayan si Durandal. Sigurado na siya kung sino ang nasa likod ni Durandal. Gayunpaman, ang mga bagay ay palaging naiiba kapag ang isa ay may ebidensya at kapag ang isa ay wala, anuman ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, pinutol niya ang braso ni Durandal. Kahit anong tingin niya dito, walang paraan na matapos ito. Gusto man niya ng kapayapaan, walang papayag na magkaroon siya ng ganoon. Nang matapos si Harvey sa 9th branch at pinauwi si Mandy, umalis na siya. Ipinakita sa kanya ni Mandy na nagmamalasakit siya, ngunit maraming problema sa pagitan nila. Hindi na nila ito kinailangan pang hanapin, ang pag-iral lamang ni Lillian ay palaging tinak sa kanilang mga mata. Maliban kung pinili ni Lillian na ihinto ang pagiging isang problema,
si Harvey ay walang interes na maging manugang muli ng pamilya Zimmer. Matapos iwan ang pamilya Zimmer, hindi nagmamadaling umuwi si Harvey. Sa halip, pumunta siya sa headquarters ng Sky Corporation. Nagulat siya nang makitang maliwanag pa rin ang ilaw sa opisina ng CEO. Dumating si Harvey sa pintuan at nakita niya ang isang magandang babae na tahimik na nagtatrabaho sa desk. Gusto lang niyang pumasok bago marinig ang boses ni Yvonne. Parang may tumatawag. Imbestigahan mo ito. Kailangan nating imbestigahan ito kahit na ano. Kahit na hindi siya magtanong tungkol dito sa ngayon, kailangan pa rin nating gawin ito. Ano ang mangyayari kung may gustong sisihin si Mr. York? Pagkatapos nun ay binaba na ni Yvonne ang tawag. Anong nangyari? Tanong ni Harvey habang pumapasok. Sir, sabi ni Yvonne na medyo natigilan. I originally want to report to you only when we are done investigating. Nitong mga nakaraang araw, maraming tao ang nagtayo ng shop malapit sa estate kung saan ka nakatira at ang Sky Corporation. Gumastos kami ng maraming resources, pero hindi pa rin namin malaman kung sino sila. Ni hindi namin mahanap ang mga taong nanunood sa iyo. Ang mga ito ay basura. Ito ang isang pagkakataon na sila ay magiging kapaki-pakinabang. Ngunit pagkatapos ng pagsasanay sa kanila sa loob ng maraming taon, hindi nila magawa ang isang bagay na napakasimple. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago naglakad patungo sa bintana sa tabi ng opisina ng CEO. Tumingin siya sa labas at pinikit ang mga mata bago umiling. Hindi na kailangan. Sabihin mo sa mga tauhan natin na bumalik. Nandito sila para protektahan ako. Sa maikling panahon lang ay nalaman na ni Harvey ang mga taong nagtatago. Mula sa kung paano sila nagtatrabaho, masasabi na niya na sila ay mula sa Ministry of War. Naniniwala siya na ang mga kaibigan niya mula sa Sword Camp ang nagpo-protekta sa kanya. Dahil pamilya silang lahat, sinabihan niya si Yvonne na tanggalin agad ang mga espiya. Protektahan ka. Bahagyang natigilan si Yvonne bago tuluyang nagpahinga. That's good. Nag-alala ako na baka nakasakit ka ng iba dahil sa amin ang Xavier's. Napangiti si Harvey. It doesn't matter if I have helped you. We're destined to become enemies. I'll encounter them eventually, so you don't have to worry too much about them. You've been too nervous lately. Ihahatid na ba kita sa labas? Hapunan. Medyo nahiya si Yvonne. Ito ba ay isang uri ng date? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Kung gusto mong maging date, sure. Sige, dahil date ito, sasakay na ako. Mag-drive na tayo. Sabi ni Yvonne sabay pump ng kamao sa ere. Makalipas ang ilang minuto, pumunta silang dalawa sa underground garage. Dinala ni Yvonne si Harvey sa isang pulang Ferrari, na halatang matagal na niyang hindi minamaneho ang kotseng ito. Nang nasa passenger seat na si Harvey, inapakan ni Yvonne ang gas. Mabilis na umalis ang sasakyan sa garahe. Sa sandaling umalis ang kotse sa garahe, ilang Land Rover Range Rover ang nagmaneho patungo sa kanila mula sa malayo at huminto sa mismong harapan nila. Sa isang iglap lang, ramdam na ang tensyon. Sa wakas ay nag-react ang mga security guard sa entrance sa nangyayari. Nagsimula silang tumawag ng reinforcements nang makita nilang nakahinto ang sports car ni Yvonne. Binuksan ang mga pinto ng Range Rover, at lumabas ang 12-dosenang mga lalaki at babae na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng country age. Ang nangunguna sa kanila ay isang lalaking parisukat ang panga na may malalim na galos sa mukha. Malinaw na nakaligtas siya sa isang kakilakilabot na labanan laban sa kamatayan minsan. Hindi niya pinansin ang lahat ng security guard at mabilis na nilapitan sina Harvey at Yvonne. Pigilan mo sila, tawag ni Yvonne. Itinulak niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sino ka? Anong gusto mo? Mabilis na tumakbo ang mga security guard mula sa Sky Corporation. 12-dosenang mga tao ang nagsimulang magtipon sa paligid ni Harvey. Sa mga tuntunin ng mga numero, sa wakas ay nagawa nila sa isang pantay na antas. Sa totoo lang, kahit sino mula sa kabilang panig ay dapat na madaling talunin ang mga bodyguard mula sa Sky Corporation. Si Harvey, na alam ito, ay binuksan din ang pinto at pumunta sa gilid ni Yvonne.
Napatingin siya sa mga taong nasa harapan nila at nagsimulang hulaan kung sino sila. Sa isang lugar tulad ng Walls Inn, mayroong napakaraming paksyon na maaaring magpadala ng 12-dosenang mga martial artist. Gayunpaman, walang masyadong marami sa kanila sa mga taong ito. I'm Blade Jackson from Grand City's Enforcer Division, walang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking may peklat sa mukha. Ipinakita niya sa kanila ang isang silver badge. Dahil hindi kayong mga ordinaryong mamamayan, kung gayon naiintindihan ninyo kung ano ang Grand City. I'll make this short. Pinanliitan ni Blade Jackson si Harvey. Harvey York, pinaghihinalaan kang sangkot sa pagpatay kay Durandal Parker, ang young master ng Parkerville. Ayon sa mga batas ng Grand City, sasama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Alam ko na ikaw din ang kinatawan ng Martial Alliance at ang chairman ng commercial group. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay walang kabuluhan sa batas ng aming lungsod. Dapat ay handa kang makipagtulungan sa amin. Ito ay magiging madali para sa ating lahat. Mahinahong ipinaliwanag ni Blade ang lahat. Gayunpaman, masasabi ng isa mula sa kanyang boses na hindi siya papayag sa anumang protesta. Malinaw sa 7 pamilya ng Grand City na ang Grand City ay ang hiyas ng mundo, na nakatayo sa itaas ng lahat ng mga paksyon sa bansa H. Bagamat alam nila ang maraming pagkakakilanlan ni Harvey, wala silang pakialam dito. Nadurog ang puso ni Yvonne nang marinig niya ang sinasabi ng lalaki. Kalimutan ang tungkol sa lahat ng iba pang mga paksyon. Pagdating sa Grand City, ayon sa kanyang pagsisiyasat, kahit na ang nangungunang pamilya ng nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Wright, ay madalas na kailangang magpakita ng ilang pagkakataon sa Grand City. Tanging ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya ay halos makatayo sa pantay na katayuan laban sa Grand City. Ang pinaka nakakatakot na bahagi tungkol sa kanila ay ang karamihan ng oras, sila ay lubos na nagkakaisa kapag lumalaban sa isang tagalabas. Sa ganitong sitwasyon, kung gusto nilang puntiryahin si Harvey, magiging napakahirap para sa kanya. Patay na si Durandal, gulat na sabi ni Harvey. Isa siya sa 3 young masters ng Parkerville. Daan-daang elite ang kasama niya sa lahat ng oras, at namatay pa rin siya. Don't tell me sinusubukan mong hilahin ang binti ko. Habang mayroon kaming hindi pagkakasundo ni Durandal at pinunasan ko ang kanyang pinsala, hindi siya sapat na mahalaga para madumihan ko ang aking mga kamay. Natatakot ako na nasayang mo ang iyong oras dito. Mahusay kang magsalita gaya ng sinasabi nila, Mr. Representative, malamig na sabi ni Blade. Sana hindi na lang siya namatay, since I watched him to grow up. However, the fact is, he's dead. We have enough evidence to prove that you caused it. So, let's not waste our time and come with us. This is better for all of us. Nagdilim ang ekspresyon ni Yvonne. Blade, di ba? I don't care who you are, but my boss never lies. Kung sinabi niyang hindi niya pinatay ang lalaking iyon, wala itong kinalaman sa kanya. Don't pin the blame on someone innocent. Tumingin si Blade kay Harvey ng masama. We wish na sana maging inosente din siya. Kung iyon ang kaso, mas magandang dahilan iyon para sumama ka sa amin. Dahil pinaghihinalaan siya, dapat siyang pumunta upang patunayan ang kanyang pagiging inosente kahit papaano. Sumigaw si Yvonne, napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Maaari mong gawing sospek ang sinuman dahil sinabi mong iyon. Maaari mong isama ang sinuman dahil gusto mo. Alam mo ba na siya rin ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance? Sa ilang paraan, siya ang pinuno ng Grand City. Ang ginagawa mo ay pagre-rebelde. Ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance ay talagang pinuno ng Grand City, sabi ni Blade, ngunit dahil hindi siya pumunta sa Grand City upang tapusin ang ilang mga pamamaraan, hindi pa siya ang pinuno ng aming lungsod sa ngayon. Kahit na siya ang aming pinuno, kung siya ay gumawa ng isang krimen, siya ay mapaparusahan pa rin ng nararapat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang sumama sa amin ngayon kahit na ano. Ang dibisyon ng pagpapatupad ng Grand City ay patas sa aming mga pagsisiyasat, kaya't mangyaring huwag itong gawing mahirap para sa amin.
Ikan-away ni Blade ang kamay niya. Sige, e-escort niyo si Mr. Harvey na sumama sa atin. Lahat ng kanyang mga tagasunod ay humakbang pasulong. Lahat sila ay may dalang sandata, at lahat sila ay nagyelo. Isang simpleng aksyon lang, at ang malevolent aura mula sa kanila ay sapat na para kiligin ang mga security guard mula sa Sky Corporation. Si Ivan lang ang nakapagpanatili ng lakas ng loob habang humahakbang sa harapan ni Harvey. Binabalaan kita ngayon. Gusto mo siyang ilayo. Imposible iyon. Siya rin ang young master ng Lungmen. Bilang miyembro ng Four Pillars, hindi siya isang taong nasasakupan mo. Halatang 100% ang tiwala ni Ivan kay Harvey. Alam din niyang hindi siya gagawa ng pagpatay. Halatang isa itong bitag na matagal na nilang pinaghandaan. Kung aalis si Harvey kasama ang Enforcement Division mula sa Grand City, madali nilang maibaluktot ang katotohanan. Higit sa lahat, alam ni Ivan na si Dan ay mahalaga sa Grand City. Sa ilang paraan, nalampasan na ni Harvey ang linya ng napakalapit niya kay Shena. Naroon din sina Clarion at Durandal. Kung susuko si Harvey dito, hindi maisip ni Ivan kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi, "Armasan ang inyong sarili." Habang sinabi niya iyon, mas maraming security guard ang lumitaw. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga baril at inalis ang safety lock. Sa sandaling iyon, naging tense ang kapaligiran. Kabanata 6770. Mga baril. Malamig na ngumiti si Blade nang makita ito, at tumingin kay Ivan nang nakangisi. May isang bagay na malamang na hindi mo alam, babae. Lahat ng mga tagasunod ko dito ay mga elite ng martial arts, at nakasuot sila ng silk armor na ginawa ng Grand City. This armor makes them untouchable by blades or the elements. If you don't do anything rash, it's fine. Pero kung gagawin mo, mamamatay ang mga tauhan mo. Ito lang ang payo ko sa kanila. Don't get because of one person of them. At pagkatapos, malamig niyang utos, gawin nyo. 18 elite mula sa Enforcement Division ang sumulong nang marinig nila ang kanyang utos, na mukhang kalmado. Hindi ako naniniwala na hindi ka natatakot sa baril. Kumuha ng baril si Ivan at itinutok kay Blade. Gayunpaman, hindi nag-react si Blade kahit na nahaharap sa kabaliwan ni Ivan. Pasimple itong lumapit sa kanya, at hinawakan ang baril sa kanyang kamay, at saka itinutok sa kanyang noo. Halika, kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Hilahin ang gatilyo at tingnan kung mapapatay mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Ivan nang makita kung gaano kakalmado si Blade. Sinimulan niyang tanungin ang sarili. Hindi niya alam kung may magagawa ang paghila ng gatilyo. Ang alam lang niya ay sa sandaling hinila niya ang gatilyo na iyon, ang pamilya Xavier ay magiging kalaban ng Grand City. May isang paraan lamang na magwawakas. Mawawasak ang pamilya Xavier. Bagamat wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay, maraming pagkakataon na kailangan niyang isipin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ha! Mukhang isa ka pa ring napakamahabagin na babae. Masyado kang natatakot na patayin ako, nginisian ni Blade, ang kanyang mukha ay malamig. Kung ganoon ang kaso, huwag mo kaming pigilan. Agad niyang itinabi si Ivan bago naglakad papunta kay Harvey. Mr. Harvey, inimbestigahan na namin ang lahat tungkol sa iyo. Alam namin ang lahat ng iyong pagkakakilanlan, nakatago man o hindi. Let's just put it this way, naiintindihan namin kung sino ang masasaktan namin kapag inilayo ka namin. Pero eto pa ang isa. Simula nang umiral ang lungsod namin, wala na kaming kinakatakutan kahit kanino. Kaya, mas mabuting sumama ka sa amin. Kung hindi, mas mapapasama ka namin. Bumantong hininga si Blade, saka nagpatuloy, ikaw ay isang matalinong tao, tama. Hindi na kailangang magdawat ng isang inosenteng babae at pamilya dito, tama. Hindi mo rin dapat e-drag ang Sky Corporation dito. Kung hindi, magiging masama kung mapipilitan kaming patayin ang lahat ng may kaugnayan sa iyo. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Blade, ngunit kitang-kita ang mga pagbabanta sa kanyang mga salita. Malinaw na ngayon, dadalhin niya si Harvey, sa pamamagitan man ng diplomasya o pagbabanta.
Gagamitin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makamit ang kanyang layunin. Pinagbabantaan mo ang boss namin. Galit na sabi ni Ivan. Pinipilit mo kaming labanan ka sa lahat ng mayroon kami. Hindi man lang kumibo si Blade at sinabing, subukan mo kami. Malamig pa rin ang kanyang mga salita, ngunit malinaw ang pagkagalit sa mga ito. Ang isang taong mahina ang puso ay malamang namamatay sa galit.